So, isisend ko sa iyo tong link na to. Tapos, ganito ang mangyayari, no? So, ira-write nila yung pangalan nila. Example, ganito. Tapos yung number nila. Tapos yung amount, no? So, dito sa full name, kung may list ka ng full name ng mga client mo, pwede mo tong gawin na ipa-find mo na nila yung full name nila doon sa list. Kung nandun ba yung pangalan nila at yung number nila, no? Para naman maging identification siya, no? Na yung user account or yung client mo na yun ay nakapagbayad na. O kaya naman kung may portal ka, pwede mo namang kunin yung ano yun, ng cookies or nung user ID nung account na yun, tapos i-connect mo dito sa QRPH na payment link. Tapos dito sa interface niya, pwede mo yang palitan, no? Dahil ito yung bale nag-generate lang kung magkano yung amount na ibabayad. For example, 20 pesos, pay with GCash. Ganyan lang. And then, yun, ganito. Tapos, pwede din natin i-scan to. Dahil supported siya ni GCash, Maya, GrabPay, Union Bank, BPI, BDO Online, at iba pa. At also, supported din ito sa GoTime, sa itong QR na to. So, less hassle na siya, no? At ang mababayaran lang nila ay 20 pesos. Or kung magkano yung amount na inimput nila. Tapos kung automatic natin open in GCash, ganito mangyayari. Pagka-click, mag-o-open si GCash. Ganon. Automatic siya. Mag-automatic yung ano, ganito. Pagka-pay ng 20 pesos, wait lang. Ayun. Pagka-pay ng 20 pesos, ayun, payment successful. Yung payment successful na yan is kikita mo yan dito sa 18 dito. 180 wait lang. QRPH transaction logs. Nandito yan. Dito, ayun. 20 pesos finish. Diba? Success. So, andito yung mga transaction logs. Kung anong email. Kumbaga may email dito. So, naka-admin kasi ako kaya naka-email yan. So, kung anong email nga ginamit mo sa pag-login, yun yung mag-a-appear dito ha. Ganun lang.